Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Nasa ano na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. Ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic. Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. Mag-aapat na taon na yung BBM admin. Base po sa monitoring po ninyo, saan po ba tayo dinala ng BBM administration pagdating po dito sa ekonomiya, Prof? Oh my God, Almar, 'di ba ngayon ang ating GDP 3% last quarter? I think, no, tama ba ako, Admar? 3% lang sa last quarter. Tapos ang Opo, tama. Sa kabuuan ng 4.4 ata kabuuan ng 2025. Oo. Pero yung last quarter of 2025 I think is 3%. May get, opo. 3%. Oo, 3%. Oo. Pero ang target natin supposedly for 2025 is 5 to 6%, I think. 5.5 to 6.5%. Binaba na nga nila yun eh. Mataas yung unang target, tapos nakita siguro nila na hindi kayang ma-meet. Binaba na nila, pero hindi pa rin na-meet. Hindi pa rin na-meet, okay? That's just one. That's ano ang indication niyan? So ibig sabihin, mataas na, binaba mo pa, hindi mo pa rin na-meet. At malayo ang, medyo may gap talaga kasi 4.4 as against to 6. It's already 2%, 2-digit yan. And 2-digit, when you talk about economy, is a huge, malaking ano yan, malaking usapin yan. So ibig sabihin, may problema ka sa ekonomiya mo. And one thing that you have to remember, that's just GDP. Second is yung utang. May bago akong nakitang news ngayon lang, na ang utang natin ay tumataas na naman. Hindi na lang siya 17, how do you call that? 17 trillion. More than 17 trillion na. Tama? Tama ako, no, Admar? Tama, mahigit 17 trillion na po, 2025. Oo, tapos another factor that you have to see is yung pagbaba ng foreign investors or investor na pumapasok sa Pilipinas. Alam mo, importante ang foreign capital and foreign investment sa Pilipinas. By the way, just for other people na mga may hilig magchika-chika, ang PhD ko po sa Peking University is economics. So naiintindihan ko po ang ekonomiya, ang usaping ekonomiya. Okay? Just to clarify. On the other hand, yung pagdating naman po ng peso, mataas ang peso na umaabot na ng 60. So ibig sabihin, that's an indication na may problema ang ekonomiya natin. Ang utang natin mas mataas na sa 17 trillion. So ibig sabihin, nagbabaro to finance your own government. On the other hand, ano pa ba ang pumapasok na mga pumapasok sa Pilipinas ng mga foreign investors bumaba, especially in 2025. Malaki ang dip. Pag bumaba ang foreign investor mo, ibig sabihin you don't have new capital na tutulong sa ekonomiya mo para magkaroon ka ng iba pang industry na magki-create siya ng mga jobs and revenue and all that. So lahat ng economic indicators natin is going down. So pag lahat ng indicators mo is going down, ibig sabihin may mali sa economic management ng Pilipinas. So bakit hindi yan maintindihan ni BBM? Ang sinasabi niya dahil yan dyan sa climate change at dahil daw dyan sa investigation ng corruption. Sabi ko, my God, bakit? Bakit naman yung alam mo, unang-una dapat niya maintindihan, kung iyan ay may kinalaman ang kanyang reasoning, may kinalaman sa climate change, in the very first place, problema pa rin niya yan. Kasi ang pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change? Kasi ang Pilipinas, bagyuhin, diba ganon? So, ibig mo sabihin, sinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. They don't confront the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi sa 2026 budget ata, nabasa ko, I will work on a commentary on this, na tawag nito, parang selling a bonds sa US. Alam mo, pag ganun kasi ibig sabihin, inuutang mo ang iyong 2026 financing for your government. Sabi ko, so wala ng pera pero
hindi pa rin nila inaamin na may problema ang ekonomiya at gusto pa nila makipagbakbakan sa China given the stand of the economy. And one thing that tinignan ko rin yung peso. 'Di ba? Kasi may nag-argue na the peso ko is strong because the other currency is weak, especially with Japan or Japanese currency. Sabi ko mali. Kasi nung tinignan ko yung datos, yung hard data, all throughout government, all throughout the presidency of BBM, mula nung siyang naging presidente after 6 months until now, ang peso pababa ng pababa, ibig sabihin depreciating siya or lalo siyang humihina as against the dollar. Kapag ganyan ang trend ng peso mo, malaking usapin yan. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin may problema ang ekonomiya plus the fact na pagdating sa international trade, especially when it comes to imports. Kasi umi-import tayo ng maraming kung ano-anong goods eh. Kasi pag hindi ka nag-import, mamamatay ang ekonomiya mo at especially yung mga tao like bigas, lahat na lang ata ng basic commodity ini-import natin, wala tayong industry na maganda sa agriculture eh. So kapag mababa ang ang peso mo as against the dollars, ibig sabihin mas malaki ang kailangan nating pera para matustusan ang imports natin. Tapos ang export natin hindi maganda at mahina. Plus the fact na hindi pa niya ma-argue yung tariff trade na ini-impose ni Trump sa Pilipinas. So, alam mo yon, if you just look at this basic economic factors, alam mo na ang ekonomiya ng Pilipinas problematic. At ang sinasabi nila hindi massive corruption in government, no, it is massive corruption in government. Precisely because ang mga investors hindi nga mag-i-invest kapag ang corruption index mo mataas. And on the other hand, yung kinukorrupt ng mga politiko na yan, imbis na ilagay mo yan sa mga productive activities na makakatulong sa ekonomiya mo at sa social welfare mo, nawala na. Nandun sa bulsa nila. So it also affects in many ways kung paano nagkakaroon ng negative impact sa economy at sa social welfare ng mga kababayan natin, especially infrastructure. Kasi sa isang bansa, if you want your country to have economic growth talaga na mabilis, kailangan mong infrastructure, especially ang Pilipinas, land, bridges, alam mo, lahat ng klaseng infrastructure na kailangan. Kasi ang Pilipinas, siya, island, iba't ibang island, kailangan mo ng magandang infrastructure, mabilis, including digital. Now, kung ang corruption mo is nasa DPWH, sana yung pera for all of this. So, do you really think it doesn't have an impact on the economy? So, yun. Kaya, wag na tayo magbulahan dito. Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Nasa na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. 'Di ba? So ganun lang ang picture na pwede kong ibigay para lang maintindihan nating mga kababayan na, hey, wake up. Medyo hindi na okay ang ating ekonomiya. At saka ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic. Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. I don't know if he knows what to do. And hindi nga niya kayang i-resolve yung basic issue when you talk about governance, massive corruption in government. May nakulong na ba? Wala. Ang nakukulong lang at na-investigahan is yung mga middleman, which is like, for example, the Diskaya. But these are just middle people. Hindi mo, ang kailangan mong tuhugin dyan, is yung nasa taas. Kasi sila talaga ang author nito ng mga massive corruption in government. So, yun yung masasabi ko dyan.